Sa nakaraang kwento natin ay biglang nagulat si Atron dahil biglang sumulpot sa kanyang harapan si Yeonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, kaagad namang tinutukan si Yeonwoo ng espada ng mga mersenaryo at tinanong ng isa na kung sino ba siya. Nanlilisik naman ang mga mata ni Yeonwoo at dito biglang nagtago si Atron habang nanginginig ang kanyang boses na tinatanong niya na kung paano ba siya napunta dito. Binati naman siya kaagad ni Yeonwoo at nang marinig ni Atron ang boses nito ay naalala niya naman ang nagbenta sa kanya ng inskripsyon at hindi naman siya makapaniwala na ang nagbenta sa kanya ay ang The Hoarder. Kaya naman dahil sa gulat niya ay itinuro niya si Yeonwoo at sinigaw niya na siya nga ang nagbenta sa kanya ng mga peking inskripsyon. Galit naman siya na tinanong si Yeonwoo na kung bakit pa siya nandito ngayon at kinumpirma niya naman na kung sinusubukan niya bang pagtawanan siya sa ngayon o nandito ba siya para pagtawanan ng mga ngalakal na nabankrupt na. Seryoso naman ang isang ito na parang pamilyar ang mukha at wala naman siyang naging tugon bagkus ay pinagmasdan niya lamang si Yeonwoo. Kinausap naman siya ni Yeonwoo gamit ang kanyang open speech na siya lamang ang makakarinig at minungkahin niya na mag-usap na lang sila mamaya at tinawag niya itong Nocturne o ang unang disipulo ng Martial King at inulit niya ang kanyang itinawag kay Nocturne at tinawag niya itong senior brother. Kaagad namang sinabi ni Yeonwoo kay Atron na hindi na kailangan mag-ingat dahil nandito lamang siya upang makipag-usap ng isang kasunduan. Pagkarinig ni Atron ay bigla naman siyang napasigaw na hindi siya makapaniwala at sinabi niya pa na isipin niya ang kanyang nagawa magpahanggang sa ngayon dahil noong nagkita sila ay wala nang magandang nangyari sa kanya. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung totoo ba at kung sa gayon ay magandang kasunduan ito para sa kanya at kaagad niya namang ipinakita ang isang gintong item kay Atron. Nanlaki naman ang mga mata ni Atron dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang tawag sa item na ito ay Yeldabaoth Gold Bar at ang kategorya naman nito ay sari-sari at mayroon itong ranggong A+. Ang gold bar na ito ay ginawa ng misteryosong mga ngalakal na si Yeldabaoth ng matagal na panahon na. Ito ay mas dalisay kumpara sa halos lahat ng gold bars. Dahil sa mataas na magic power conductivity ay sikat ito bilang isang artifact processing item. Hindi naman makapaniwala si Atron dahil pagmamay-ari ito ni Yeldabaoth dahil ayon sa kanya na ang item na ito ay hindi nila madaling mabibili dahil napaka-misteryosong mga ngalakal ni Yeldabaoth kaya naman laking pagtataka niya na kung paano ba nakuha ng The Hoarder ang napakahalagang item na ito. Sinusubukan pang linlangin ni Atron si Yeonwoo at sinabi niya na hindi pa rin ito sapat subalit hindi na siya pinagpatuloy magsalita ni Yeonwoo at kaagad niyang ipinakita ang 5 piraso ng Yeldabaoth gold bars at nang makita yun ni Atron ay sabik naman siyang minungkahi kay Yeonwoo na sabihin niya ang lahat ng kanyang gusto at sinabihan niya ito na mahal niyang customer si Yeonwoo. Namumula naman ang pisngi ni Atron at napapatawa na lang ito at tinanong niya si Yeonwoo na kung mayroon ba siyang hinahanap na kung ano. Habang ang mga tao sa kanyang likuran ay nagtataka sa ikinikilos ni Atron dahil bigla na lang nag-iba ang mood nito. Seryoso naman ang mukha ni Yeonwoo at agaran niyang sinabi na gusto niya ng item na tinatawag na Dragon Killer at sinabi niya pa na gusto niyang bilhin ang lahat ng kanyang stock. Hindi naman makapaniwala ang mga mercenaryong ito sa kanilang narinig. Ang Dragon Spear o Dragon Killer ay may habang tinatayang 6 na metro at tumitimbang ng daan-daang kilo kaya naman napakabigat ng sandatang ito. Nakadisenyo ito upang mahuli ang mga dragon sa matagal na panahon na. Sa nakalipas na panahon ang kapatid ni Valdebech ay gumagamit ng Dragon Killer at ipinapahayag na kaya nitong yanijin ang paanan ng bundok. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas sa sistema ni Yeonwoo na nabili niya na ang Dragon Killer na 31 na piraso at bumili pa siya ng karagdagang Dragon Killer na 14 na piraso at binili niya rin ang tinatawag na Fabia Forest Hunter Bow Trick na 21 na piraso at binili niya rin ang tinatawag na Great Monkey's Tail Thorn na 6 na piraso. Masayang-masaya naman si Atron at sa isip-isip niya na ang bastardong ito ay binili niya ang Dragon Killer kasama na ang ibang bihirang materyal at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung saan niya ba gagamitin ang lahat ng ito. Kaagad naman niyang tinanong si Yeonwoo na kung paano niya ba mababayaran ang kanyang mga binili sa kanya. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na kung iniisip niya ba na nanakawin niya ito sa kanya. Tugon naman ni Atron na hindi niya iniisip yun dahil naniniwala siya sa kanya subalit ang ipinagtataka niya lang dahil ang economic na sitwasyon sa ngayon ay masyadong mahirap nitong nakaraang araw. Mayabang naman na sinabi ni Yeonwoo na inaakala niya talaga na nanakawin niya ito sa kanya at sinabi niya pa na babayaran niya ito at nang marinig yun ni Atron ay nabuhayan naman siya ng loob sabay sabi niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan sa kanyang pinakamamahal na customer. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung magkano ba ang ibibigay niya sa kanya ngayon.
Kaagad namang sinabi ni Yunwoo na ilista niya muna bilang utang. Bigla namang natigilan si Atron pagkarinig niya ng sinabi ni Yunwoo. Bigla naman siyang nagalit kaya naman pinigilan siya ng kanyang mga kasama na mga mersenaryo at tinanong niya si Yunwoo na kung sinasabi niya ba sa kanya na pagkakatiwalaan niya siya sa ngayon pagkatapos niyang try-dern ang isang mga ngalakal itong mga nakaraang buwan at sinabi niya pa na mapupunta ito sa impyerno. Tugon naman ni Yunwoo habang papaalis ito na alam niya na ang kanyang kahihinatnan kaya naman sinabi niya pa na gagamitin niya ng tama ang kanyang mga ibiniling item at pinasalamatan niya si Atron at tinawag niya itong investor. Makalipas ang ilang minuto ay kasama ng naglalakad ni Yunwoo sina Hanryong at Shannon patungo sa lokasyon ng Summer Queen. Bigla namang natigilan si Shannon at naalala niya ang kanyang paglilingkod sa Summer Queen at napansin naman yun ni Yunwoo at tinawag niya si Shannon sabay sabi niya na siya na ang master niya ngayon at minungkahi niya na itatak niya sa kanyang isipan yan. Pinagmasdan niya naman si Shannon at sinabi niya pa na palalampasin niya muna ito sa ngayon. Wala namang tugon si Shannon ngunit bigla naman siyang lumuhad kay Yunwoo sabay sabi niya na ipinakita niya ang side ng kanyang sarili na hindi niya dapat ipinapakita kaya naman nakiusap siya na patawarin niya siya. Ipinalabas naman ni Yunwoo ang kanyang mahika sabay mungkahi niya na magsisimula na sila ngayon. Kaagad niya namang ipinalabas ang kanyang pakpak sabay sabi niya ng katagang domain declaration. Ipinagsama-sama niya ang kanyang mga kapangyarihan at ang tawag dito ay Goddess's Stigmata, Spirit of the Third Heaven strengthening at Demons and Monsters. Habang naghahanda siya ng isang mahika ay sa isip niya naman ay tutunawin niya ang mga kaluluwa sa kanyang kapangyarihan ng mahika. Sinimulan niya namang tunawin ang mga kaluluwa at ang kanyang dilaw na mata ay nagpalit ng kulay at ito ay naging pula. At dito magkasama sina Braham at Bo at minungkahi ni Braham kay Bo na sa gayon ay magsisimula na rin sila. Agad namang nagsilabasan ng sari-saring mga magic circle at pumalibot ito kay Yunwoo na siyang ikinagulat niya naman at dito habang nagaganap yun ay parang nahihirapan naman si Yunwoo at mayroon ng lumalabas na dugo mula sa kanyang bibig. Nang makita ni Braham si Yunwoo ay sa isip niya naman na ang muscle strengthening, magic power strengthening, pagpapataas ng aura at explosion creation at ayon pa sa kanya na ang gravity daw ay mas mabigat ng ilang tiklop subalit hindi pa rin siya makapaniwala na magagawang makaya iyon ng katawan ni Yunwoo. Lumabas naman sa sistema ni Yunwoo na ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mag-collapse dahil sa malaking pressure. Nagbabala naman ang sistema na ang kanyang katawan ay nasa limitasyon na. At hindi niya na mababawi ang pinsala nito sa kanyang katawan kapag nagpatuloy pa siya. Na-activate naman ang kanyang kasanayan na tinatawag na regeneration kaya naman ang data na nasa kanyang cells at blessing ay nag-uumpisa ng maibalik sa dati. Tumaas naman ng husto ang kahusayan ng kanyang kasanayan na regeneration sa 12.1% at tuloy-tuloy lamang itong tumataas at ngayon ay nasa 21.9% na. Lumabas rin sa kanyang sistema ang kanyang katawan ay mas lumakas pa at naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Ang kanyang katawan ay nagawang lampasan ang limitasyon ng Dragon's Blessing at ang kanyang katawan ay mas pinalakas pa sa limitasyon ng Demon's Blessing. Napatanong naman sa kanyang isipan si Yunwoo na kung ito na ba ang katapusan sa ngayon. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad niyang hinawakan ang Dragon Killer. At kaagad niya itong binalutan ang tinatawag na Demonic Magic Devil King Poison. Minungkahi niya naman sa kanyang kasamahan na ang uunahin nilang paslangin ay ang mga abala na nasa labas. Lumipat ang eksena at dito naghahanda ng pag-atake ang isang dragon at sinabi pa ng dragon na ito na mamatay na ang lahat ng tao. Minungkahi naman ng isang miyembro ng isang sungay na tribo na ihanda na nila ang poison at nang makita nilang naghahanda ng pag-atake ang isang dragon ay uminungkahi naman ng isa na umatras muna sila dahil naghahanda ng pag-atake ang dragon. Habang naghahanda ang dragon ng isang pangmalakasang pag-atake ay mayroon namang kumislap mula sa kalangitan na liwanag at nang walang ano-ano'y tumama ito sa dibdib ng dragon na naghahanda ng pangmalakasang pag-atake na siyang ikinagulat naman ng mga kasapi ng isang sungay na tribo. At pagtapos noon ay sinundan pa ito ng isang pag-atake ng tinatawag na Wave of Fire 72 Divine Transformation Thunderbolt at tumama ito sa dragon. Habang tumatama ang pag-atake sa dragon ay hindi naman ito nagawang gumalaw at maya-maya pa ay bigla na lang itong bumagsak at nawala ng buhay. Kaagad namang dumating si Yunwoo at lumabas sa kanyang sistema na ang manlalarong tinatawag na Chimi ay patay na. Natapos niya naman ang parte ng quest. Si Chimi ay malaki ang naitulong sa quest kaya naman nakakuha siya ng malaking halaga ng kontribusyon na puntos.
Nang makita yon ng isang dragon ay napasigaw naman siya ng pangalan ni Chimmy at may napamura pa na isang miyembro ng Red Dragon na kung ano bang klaseng sibat iyon at minungkahi naman ng isa na mag-ingat sila. Dahil sa galit ng isang dragon ay kaagad niyang sinugod si Yunwoo sabay sabi niya pa na mayabang daw na tao na bastardo si Yunwoo. Hindi na nag-atubiling pakawalan ni Yunwoo ang kanyang mga alip-ores na sina Rebecca, Hanryong at Shannon. At kaagad nilang pinagkaisahan ang papasugod na dragon kay Yunwoo. At hindi naman magawang makagalaw ng dragon at kaagad namang lumipad si Yunwoo sa himpapawid dala-dala ang Dragon Killer at nag-aakma siyang aatakihin ang dragon. Pagtapos noon ay bigla na lang dumating ang isang dragon at ang dragon na ito ay si Tom at kaagad niya namang kinagat ang kanyang dragon na kapatid upang iligtas. At nang makita nila yun ay napasabi na lang si Shannon na nawala nila ito at minungkahi naman ni Yunwoo na huwag na nilang habulin iyon at huwag silang lalayo sa lugar na ito. At agad niya namang sinabi na pupuntahan nila ang lokasyon na kung nasaan ang Summer Queen. Makalipas ang ilang minuto ay nasa kagubatan na sina Tom at ang kanyang kinagat na kapatid at habang tumatakbo si Tom ay pinasalamatan naman siya ng kanyang kapatid dahil daw sa kanya ay nabuhay pa siya habang si Tom naman ay wala man lang naging tugon. May bigla namang napagtanto ang lalaking ito at sa isip niya na kahit pinagtawanan nila kanina si Tom ay nagawa pa rin siyang sagipin ito at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sinagip niya ba siya dahil iniisip pa rin ito na magkapatid pa rin sila. Nang makalayo na sila sa lugar ay pinaupo na muna nito ang kanyang kapatid at sinabi nito na hindi niya alam kung alam niya at tinawag niyang kapatid ang lalaki. Nagtatakang tanong naman ang kanyang kapatid sa kanya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin at sinabi naman kaagad ni Tom na ang kanilang ina ay mamamatay ngayong araw at pagkarinig ng lalaki ay laking gulat niya naman. Minura niya naman si Tom at tinanong niya ito na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Tom sa kanya na katapusan niya na at tinanong niya naman ito na kung paano ba siya mananalo kung pinunit na ng Marshall King ang pakpak nito at dahil dito ang dragon ay mawawala katulad ng mga higanteng nilalang. Sinigawan naman ng lalaki si Tom at pinatahimik niya ito at sinabi niya na ang kanilang ina ay hinding-hindi mamamatay. Sinabi naman ni Tom na sila na mga tinatawag na sub-dragons na minana ang dugo ng kanilang ina ay isi silang muli bilang bagong draconic species at dahil doon ay kinakailangan niya ng maraming dugo ng dragon. Habang papalapit si Tom sa lalaki ay minungkahi naman ng kanyang kapatid na huwag siyang lumapit pa sa kanya at hindi naman nakinig si Tom at nang walang ano-ano'y bigla na lamang tumalsik ang dugo sabay sabi pa ni Tom na paalam kapatid. Lumipat ang eksena at dito naputol ang isang kadena mula sa puso ng Summer Queen at napasigaw naman ito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Pagkakita ng Marshall King ay napasabi na lang siya na nababaliw na talaga ito at tumulo naman ang kanyang dugo sa lupa at sabay sugod ng Marshall King at sinabi niya pa habang papasugod siya na hindi niya ito gusto at kaagad niyang sinuntok ang Summer Queen ng buong lakas niya at napabuga na lamang ng dugo ang Summer Queen dahil sa pinsala na kanyang natamo. Habang tumatalsik ang dugo ng Summer Queen ay sa isip-isip naman ng Marshall King na nakakairita naman ito dahil hindi niya lubos maisip na ang tanging kalaban na makakapantay sa kanya maliban kay All for One ay mamamatay lamang ng ganito at sa napakahinang estado pa at sinabi niya na naman ulit na hindi niya talaga gusto ang pangyayaring ito. Kaagad naman siyang tumalon mula sa katawan ng Summer Queen at nang makita yun ng mga alip-ores ng Summer Queen ay laking gulat naman nila dahil hindi sila makapaniwala na matatalo ang kanilang pinuno at minungkahi pa ng isa sa Summer Queen na iwasan niya ito. Dahil naghahanda ng isang pinakamalakas na pag-atake ang Marshall King at habang naghahanda ng pag-atake ang Marshall King ay seryoso naman ang kanyang mukha. Minungkahi naman ang anak ng Summer Queen na tumakas na siya at tumakbo. Pumasok naman sa isipan ng Summer Queen si Jongwoo at sinabi nito sa kanya na hindi niya alam magpa hanggang kailan na maghihirap lamang siyang mag-isa hanggang sa huli at isasarado niya na ang kanyang mata. Bigla namang nabuhayan ng dugo ang Summer Queen at bigla niyang isinigaw na ibigay niya sa kanya at paulit-ulit niyang isinigaw na ibigay niya sa kanya at tinawag niya itong Heaven Wing. Pagkarinig ng Marshall King ay nanlaki naman ang kanyang mata at napangiti naman siya dahil napagtanto niya na ang huling nakikita ng Summer Queen bago siya mamatay ay ang batang ito at hindi siya kaya naman naiirita na naman siya. At dahil naiirita siya ay naghahanda na siyang ilunsad ang kanyang pag-atake at sinabi niya pa na paalam Summer Queen at kaagad siyang sumugod patungo sa Summer Queen at nang walang ano-ano'y bigla na lamang nagulat ang Marshall King dahil narinig niya si Yunwoo na nagsasabing siya na ang bahala sa Summer Queen at nang walang ano-ano'y bigla na lamang nagpaulan si Yunwoo ng maraming sibat na may laso ng demonyo patungo sa Summer Queen na siyang ikinagulat naman ng Marshall King at wala naman siyang magawa.
Nakita ng Marshal King si Yeonwoo na nasa himpapawid at habang si Yeonwoo naman ay naghahanda ng isang pag-atake gamit ang kanyang espadang Vigrid at kaagad niyang inilunsad ito at gumawa ito ng buhawing apoy patungo sa Summer Queen kasabay ng mga sibat na kanyang inilunsad kanina at napapasigaw naman ang Summer Queen habang ang Marshal King naman ay napapasalag dahil sa lakas ng puwersa ng binitawan ng pag-atake ni Yeonwoo. Pagtapos noon ay bumagsak naman ang Summer Queen dahil wala na siyang lakas at nakita niya si Yeonwoo at inaakala niya naman na si Yeonwoo daw ay ang Heaven Wing. Napanganga naman ang mga kasapi ng isang sungay na tribo at maging ang mga miyembro ng Red Dragon ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Tuluyan nang ipinikit ng Summer Queen ang kanyang mga mata. Ang Last Dragon na siyang tagapamahala sa tore at ang Panginoon na maalamat na pinamunuan ang tore sa loob ng libu-libong taon at ang katotohanan na ang uri ng babaeng ito ay sinarado na ng tuluyan ang kanyang mga mata habang buhay at wala ni kahit ni isang makapaniwala sa nangyari. Kinurot naman ng miyembro ng isang sungay na tribo ang kanyang pisngi at napatanong na kung totoo ba ang kanyang nakikita at gusto nilang hindi paniwalaan yon. Samantala ang Marshal King naman ay wala man lang naging reaksyon sa nangyari habang si Baihee Waltz naman ay natigilan sa paglalaban at tinatawag nito ang kanyang ina. Bigla naman siyang tumakbo at pilit niyang inaabot ang kanyang ina at dito nilamon na nga siya ng tuluyan ni Yeonwoo at naging usok na lang ito. Tumubo naman ang isang sungay sa kanyang noo habang galit na sinasambit ang pangalan ng Marshal King. Habang lumuluha siya ay sinabi niya naman sa Marshal King na kinuha niya ang lahat sa kanya at kaagad siyang naghanda ng isang pag-atake at sumugod siya sa Marshal King sabay sabi niya pa na papatayin niya ito. Laking gulat naman ng Marshal King pagkakita niya na katribo pala nila ito. Bigla namang may lumabas na mga bilog sa kanilang itaas na siyang ikinagulat naman ng Marshal King at bigla namang lumabas ang napakaraming nilalang na ito at pagkalingon ng Marshal King ay laking gulat niya naman at nagalit naman siya at napatanong na kung ano ba ang ginagawa ng mga ito dito nang biglaan. At kilala naman ng Marshal King ang mga ito at ito ay ang tinatawag na Bloodland at napasabi na lang ang pinuno ng Bloodland na napakamalas naman dahil inaasahan niya na maraming pagkain ang nakahain na naghihintay sa kanila kapag ngayon sila dadating at kaagad namang may bumagsak sa lupa mula sa itaas at agara namang tinanong ng Marshal King ang pinuno ng Bloodland na kung ano ba ang ginagawa nila dito at tinawag niyang mataba ang pinuno ng Bloodland. Tinanong naman ng Emperor na kung sino ba ang lapastangan na tawagin siya ng ganyan. At nakita niya naman agad kung sino ang nagsabi noon at sinabi niya na sinayo pala ang kanyang mahal na kaibigan. Ang taong ito ay ang commander ng Bloodland na tinatawag na The Gluttonous Emperor o matako na Emperor. Mayroon siyang obsesyon na tikman lahat at isang baliw na tao na sa isang kisap mata ay kaya niyang patayin ng libu-libong katao dahil lamang sa kanyang kasakiman. Sa nakalipas ay ang matako na Emperor ay gustong kainin ang laman ng isang sungay na tribo. Kaya naman sinugod siya ng Marshal King sa kanyang kastilyo ng mag-isa at nagdulot ito ng matinding pinsala at pagkawasak. Sa isip-isip naman ng matako na Emperor ay hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin kung paano napinsala ng Marshal King ang kanyang eardrums dati. Pinagmasdan niya naman ang Marshal King at sa isip niya na dahil namatay na ang Summer Queen at tahimik si All for One ay ang Marshal King na lang daw ang natitirang malakas sa tore kaya naman ayon pa sa kanya na magandang ideya kung hindi niya ito makakalaban para lang sa wala. Tinanong naman siya ng Marshal King na kung nandito ba siya upang makapaghiganti ba siya sa kanya dahil sa nangyari noon. Tinanong naman siya ng matako na Emperor na kung bakit niya siya lalabanan dahil nandito lamang siya upang makipagtulungan sa kanyang kaibigan. Nagtatakang tanong naman ng Marshal King na kung sino ba ang kanyang kaibigan. Tugon naman ng matako na Emperor na tamang-tama ang kanyang pagdating at sabay turo niya ng kanyang kaibigan. At dito ang kanyang itinuro ay si Yeonwoo. At habang pinagmamasdan nila ito ay sinabi naman ng matako na Emperor na ang kanyang disipulo daw ay kahanga-hanga at sinabi niya pa na dapat magaan daw ang loob ng Marshal King dahil mahusay ang kanyang disipulo. Wala namang naging tugon ng Marshal King sa sinasabi ng matako na Emperor bagkus ay tiningnan niya naman ng masama si Yeonwoo. Tumawa naman kaagad ang matako na Emperor at sinabi niya na ngayon ay huwag nilang sirain ang magandang mood dito at bigla namang tumugtog ang kanyang mga alip-ores at maya-maya pa ay kaagad naman itong nagbago ng anyo at pamayat ito at ngayon ay may hawak na ito ng isang basong wine at sabay sigaw niya naman na ngayong araw ay idinideklara niya na isa itong pagdiriwang at sinabi niya pa sa kanilang lahat na i-enjoy nila ang kanilang pagkain at inumin. Bigla namang nagulat si Baihee Waltz dahil sa kanyang narinig na tugtog. Naging seryoso naman ang mukha ng matako na Emperor at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung makakatikim na ba siya ngayon ng karne ng dragon.
Kaagad naman sumugod ang mga kasapi ng Bloodland patungo sa mga Red Dragon. Samantala hindi pa rin umaalis si Bai He-Walt sa kanyang kinatatayuan kaya naman inutusan siya ng kanyang kasama na kailangan niya ng kumilos dahil hindi ito ang oras para magkaganyan siya. Wala namang magawa si Bai He-Walt at nagalit na lamang ito at sa isip-isip niya na kailangan niyang ipaghiganti ang sama ng loob ng kanyang ina subalit ngayon ay kailangan niya munang isipin ang kapakanan ng kanyang mga nakababatang kapatid at ang kanyang mga nasasakupan na naiwan ng kanyang ina. Kaagad niya naman inutusan ang lahat na umatras muna sila. Napasigaw naman ang matako na Emperor at sinabi niya na tumatakas ang mga biktima nila at inutusan niya ang kanyang mga alipores na huwag nila hayaan makatakas miski ni isa sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay tinitingnan ni Yonwoo ang kanyang sistema at dito lumabas sa kanyang sistema na nakatanggap siya ng malaking halaga ng karma mula sa sudden quest na Field Arrest 1. Malaki naman ang kanyang kontribusyon sa pagpatay sa Summer Queen na si Esminios. At ngayon ang Red Dragon ay dumadanas ng malaking kawalan. Ang final rank naman ay pinapangunahan ng Martial King na sinayo na mayroong puntos na 500 at 1,953 at pumapangalawa naman si Yonwoo na mayroong puntos na 100 at 5,119. Tatapos niya naman ang quest na mayroong mataas na tagumpay. Ang autoridad niya ng pagpili ng gantimpala ay ibinigay sa Bureau kaya naman minungkahi ng sistema na maghintay muna siya. Nakatanggap siya ng tinatawag na The Fourth Intrinian bilang isang gantimpala. Nakatanggap rin siya ng tinatawag na The Fifth Intrinian bilang gantimpala. Natanggap niya rin ang bangkay ng huling dragon na si Summer Queen bilang gantimpala. Bigla na lamang may tinig na nagmula sa kanyang itim na bracelet at tinatanong nito na kung sino ba siya. At dito umilo ang kanyang itim na bracelet habang may itim na usok na pumapasok dito at habang nagaganap yun ay napapatanong naman ng tinig na kung sino ba siya para gawin sa kanya ito. Kilala naman agad ni Yonwoo kung kaninong tinig yun at yun ay nagmula sa kaluluwa ng Summer Queen. Agara namang tinanggal ni Yonwoo ang kanyang maskara sabay tanong niya na kung masasagot na ba nito ang kanyang katanungan sa pamamagitan nito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.